Mga kababayan, mga kawok, nangangatog na ba kayo sa init ng araw o sa init ng galit sa gobyerno? Hoy, nagkagulo na ito ha. Susugod na sa Malacanang. Nangangatog na sila dito. Yang sigaw ng bayan ngayon at hindi ko sinasabing literal na nangangatog ang mga gwardyan niya roon. Pero kung hindi di magpa-check up sila sa doktor. Welcome sa hashtag Walk with Lan, kung saan hindi kami nagsisermon kundi nagsasatar tulad ng yaman nating si Deo Makalma sa DZRH na sa bawat espesyal na balita ay nagiging detective ng mga blind item na mas exciting pa sa teleserye. Ako sila ang inyong bubwit na tagapagtanggol ng katotohanan. At ngayon sa gitna ng darating na November 30 trillion peso march, tayo'y magdidiskarte sa mga kasinungalingan ng administrasyong ito, yung mga bagay na hindi niya sinabi sa SONA pero dinudurog ng totoong buhay ng Pilipino. Para sa mga OFW na nagpapakapagod sa abroad para sa pamilya at sa kabataan na nag-aaral at nag-work sa gitna ng kaguluhan, ito ang inyong episode. Hindi lang kwento, kundi sandigan. At bago tayo magsimula, isang malaking shoutout sa inyo sa mga Pinoy sa Pilipinas. Kayo ang frontline ng laban na ito. Mag-ingat pero huwag matakot. Sa United States of America, kayo ang naghuhulog ng remittance na lumalabas na sa bulsa ng korupsyon. Salamat sa inyong suporta. Sa Canada, Australia, United Kingdom, kayo ang nagtatago ng pangarap natin. Pero huwag kalimutan, ang ugat Italy, Germany sa inyong trabaho roon, kayo ang nagpapatunay na Pilipino, matatag. Japan, New Zealand, Hong Kong, mula sa factories hanggang high-rises, kayo ang inspirasyon ng kabataan natin. Sama-sama tayo mga kawok. Hit that subscribe button na mga kababayan, at para sa mas malalim na access, join na sa YouTube membership natin. Sama-sama natin panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin. Para sa bayan, salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Ngayon, simulan natin ang ating ilang mga minutong deep dive. Hatiin natin sa segments. Parang isang malaking espesyal na balita na may twist. Una, ang hook. Bakit nga ba susugod ang bayan sa Malacanang? Okay mga kawok isipin nyo, habang bumabaha ang Metro Manila, hindi lang tubig ang lumalabas. Lumalabas din ang pera ng bayan sa mga bulsa ng hindi dapat. Si President Bongbong Marcos na nag-utos ng investigasyon sa flood control projects ay parang isang detective na nag-iimbestiga sa sariling bahay. Pero hindi niya sinasabing, "Wag nyo akong sundan." Ayon sa labor leader na si Luke Espirito, ng Artikulo 11 Coalition, dapat umabot ang probe hanggang Malacanang mismo. Ito'y hindi blind item, mga kababayan. Ito'y public record. Noong September 2025, nagkaroon ng massive protest laban sa korupsyon at ngayon, darating na ang sequel sa November 30. Ang trillion peso march, si BBM nagbabala ng agitators. Parang siya ang biktima. Siya ang nag-sign ng budget na may insertions na 1 trillion pesos na nawawala. Witty ba? Parang isang laro na hide and seek kung saan ang tago-ilo ay Marcos mismo. Huwag nyo akong hanapin. Hanapin nyo ang pera para sa mga OFW. Ito ang pera nyo. Remittance na nagiging tubig sa kanal. Dahil sa kanilang pagkakamali, kamataan, itong legacy na inaiwan nila sa inyo. Bahay na bumabaha at pangarap na nalulunod. Ang State of the Nation address ni BBM noong July 2025, parang isang teleserye na walang plot twist. Puro pa-cute sa camera, pero sa People's Sona, binigyan niya ng failing grade ang critics dahil hindi nito tinugon ang online gambling na sumisira sa pamilya natin. O ang environmental issues na sinabi niyang new norm, parang bahala na, global warming na yan, hindi rin nabanggit ang impeachment. Threats, confidential funds na ginagamit sa secret na paraan o ang victims ng Duterte drug war
na patuloy na namamatay. 48% trust, rating lang siya sa June survey, rebound man o hindi. Hindi sapat para sa sakripisyo natin. Isipin nyo si BBM ay isang parang chef na nagsisi ng adobo na walang laman, puro usok, walang sustansya. Para sa mga kabataan, ito ang aral, hindi lahat ng SONA ay totoong state minsan, state of denial lang. OFWs kayo ang nagbabayad ng bill pero hindi kayo nakakaupo sa mesa. Okay, mga kawok, si Marcos Jr. ay nangako ng pagbabago sa brutal drug war ni Duterte. Pero anong nangyari? Patuloy ang extrajudicial killings di umano at enforced disappearances ayon sa Human Rights Watch 2025 report. Hindi niya sinabi sa SONA pero ang libo-libong pamilya ay naghihintay pa rin ng hustisya. Parang isang sequel movie na mas masahol pa sa original. Drug War 2. Electrica Bugalo with Marcos. Kabataan, ito ang inyong kinabukasan. Takot sa gabi, hindi sa exams. OFWs kayo ang nagpapadala ng pera para sa edukasyon. Pero ang gobyerno ay nagpapadala ng katawan sa libingan. Ngayon, ang totoong sakit ng ulo, ang 2025 budget na may questionable insertions tulad ng AKAP na nagpapahusay ng korupsyon. Bakit mahirap pa rin tayo? Unequal trade agreements na hindi binanggit sa SONA at tensyon sa Duterte allies na nagiging family feud sa politika. Si BBM ay parang isang accountant na nagbabalance ng books gamit ang magic. Poof! Trilyon na wala para sa mga OFW. Ito ang dahilan kung bakit doble ang gastusin nyo sa bahay. Sa mga kabataan, ito ang economy na iniiwan, jobs na fake, wages na fake news. Okay, shout out. Sa Canada, Australia, UK, kayo ang nagbubuhay ng pangarap natin. Pero tulungan nating iwasak ang nightmare dito. Hindi pa tapos. Mula martial law, legacy hanggang ngayon, ang Marcos Dynasty ay parang isang serye na hindi matapos. Protest laban dito mula pa noong 2022 at ngayon 2025 pa rin. Environmental neglect, extreme weather na new norm na daw pero walang aksyon. Parang isang greenwashing ad, berde ang damit, itim ang konsensya. Okay, mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan. Nubo pa tayo. Okay, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa November 30 protest. Peaceful naman yan, pero matapang. Para sa mga OFW at kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Huwag niyong hayaang manatiling ganito. Final shoutout na tayo mga kaibigan. Sa Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong, kayo ang global voice natin. Hit na yung subscribe button mga kaibigan. Ay, naka 2.2 million views na po tayo. Maraming salamat po. Join membership na rin. Sama-sama tayo sa hashtag laban para sa katotohanan. Mag-comment na rin. Ano ang pinakamalaking issue para sa iyo? See you next walk. Peace out with mabuhay ang Pilipinas.